kagustuhan. Sana makulong ka, Recto. Dapat ikaw ay talagang mabigyan ka ng leksyon at syempre, talagang papananggutin ho ito sa mga ganyan para hindi na po maulit sa mga susunod po ng mga administrasyon o mga opisyal ng pamahalaan ay hindi na po sila makikialam. Nako, malutong po yun. Sana makulong ka, Recto. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Sana makulong ka, Recto. Isa pa, mayroong hindi nagsabi. Lahat tayo dapat magsabi. 1, 2, 3. Sana makulong ka, Recto. In the count of 3. 3, 2, 1. Sana makulong ka, Recto. Just one last question. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Yes, we're about to release a statement about the impeachment, no? So, lalabas namin yan sa Monday. Reaction! Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga reaksyon. Bato de la Rosa, nahuli na po mga kareaksyon. Bato de la Rosa, nahuli na. Ito po mga kareaksyon, ha? Ito po ang pinaka-latest natin na impormasyon kay Senator Bato de la Rosa. Siya po ay nahuli na nanguhuli ng isda. Ayan po mga kareaksyon, oh, nahuli na po siya. Nahuli na si Bato de la Rosa na nanguhuli ng isda. Nasaan kayang isla siya mga kareaksyon? Ayan o, nagluluto po siya ng mga isda mga kareaksyon. Pag-comment nyo nga sa comment section kung ano po yung mga isdang niluluto niya. Ito po mga isdang tampasakan yata ito yan o. Inihihaw po niya yung isda. Nako, ang sarap niya, Senator Bato. Nako mga kareaksyon, Senator Bato de la Rosa, nahuli na po. Siya po ay nanguhuli ng isda. Sabi nga ni Senator Bato Marcoleta, yung mga inuhuli daw ng ICI, tsaka inuhuli ng Ombudsman, tsaka inuhuli ng DOJ, ay mga isdang sapsap, tsaka mga isdang dilis. Ito po si Senator Bato de la Rosa, na nakahuli po siya ng mga isdang tampasakan. Ayan o, mga kareaksyon, alalaki po ng mga isda na yan. Paano kung hindi mahirap ang manghuli kay Senator Bato de la Rosa, ay kasama niya mga isda. Nako, kaya hindi natin alam mga kareaksyon, ha. Ang pinaka-impormasyon na nakala po ngayon ng ating team, ng reaction na TVPH team, ay yung pong damo na yan. Yung pong damo na yan ang pinaka natin ngayon, pinaka-palatandaan. Kailangan nating mahanap ang mga damo na yan para matugis po natin si Senator Bato de la Rosa. Teka lang. Bakit natin siya tutugisin? Ang tanong, bakit natin siya tutugisin? Kakampi natin yan eh. Senator Bato, beke naman, nasarap yan. May sawsawang kang toyo, suka, sibuyas, bawang, pamintang buo, asin, patis, pagsamasamahin mo, lagyan mo na sili. Nako, mga kareaksyon, naglalaway po ako, sarap niyan. Senator Bato, ha? O ngayon, sino nagre-reklamo dyan? O, di ba, reklamo nyo sa ethics? Reklamo nyo sa ethics si Senator Bato, naghihiyaw ng isda. Malupit si Senator Bato de la Rosa, no? Baka naman pinagluluto niya si Senator Marcoleta dito. Yung isa para kay Senator Marcoleta, para kay Senator Robin Padilla, para kay Senator Jinggoy, para kay Senator wala dyan. Baka yung pinakamalaki baka sa akin. Huwag kang magalala, Senator Bato. Okay lang yan. Tago lang ng tago. Huwag natin silang bigyan ng sarswela na naman. Ikaw na naman ipapadala nila doon para mapagtakpan na naman nila ang kanilang katarantaduan dyan sa flood control. Bobo Marcos, ipahanap mo na si Senator Bato. Ayan o. Meron po tayong panatandaan. Yung mga damo na yan, kailangan natin makita yung mga damo na yan. Ang mga damo na yan ang maglilid sa atin kung nasaan si Senator Bato. Di ba? O, i-google nyo na kung nasan yung mga bato na yan. Ay, bato, damo. Ito ay nagsimula na approve. Ito ay nagsimulang magsinungaling si Bongbong Marcos. Hindi niya alam kung paano niya kinausap ang mga Chinese. Paano mo kinausap ang mga Chinese para bigyan kanila ng bilyong-bilyon dyan? Buti na lang hindi napunta sa insertion yan, ano? Pakinggan natin si Bongbong. Bong, pasok! Ito ay nagsimula na approve ito noong July na. Tama na. Kasinungalingan na naman yan. Tama na! Kailangan natin makasuhan si Ralph Recto.
Kailangan niyang ibalik yung 60 billion. Pinababalik daw po ng Supreme Court yung 60 billion. Ngayon, yung 60 billion saan kukunin? Sa pondo ng bayan para sa 2026. Nako, parang tinatratado tayo ng gobyernong ito Yung 60 billion, yung kinuha ninyo 60 billion, yung dapat ang ibalik ninyo. Huwag kayong kukuha sa kaban ng bayan. Saan ba ninyo dinala 60 billion? Saan nyo dinala yung 60 billion? Nako, dapat hong managot, makasuhan at makulong. Ito pong si dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Reto. At ito ay may kinalaman sa paglilipat po ng pondo ng 167 billion pesos na trust funds at para ipagpatuloy pondohan itong napaka-anomalyang flood control projects. Dinala sa flood control yung 60 billion, putang na yan. Kaya pala 2 billion ang buwan-buwan na dinideliver ni Saldico kay Bongbong Marcos. Ayon kay Saldico! Bongbong, ayon kay Saldico, Dito nga ho ay may binabanggit. Ito pong si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng maharap sa kasong plunder at technical malversation. Ito pong si Recto dahil sa paglilipat nga ng pondo. At sa isang interview sa Billionaire News Channel, sabi po ni Justice Carpio, yung paglilipat ng 60 billion pesos mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at na nakakalaga 60 billion yan, tapos 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ang masaklap po rito itong perang ito ay ipinang pondo para po sa flood control program na kung saan ngayon ay di ba punong-puno po ng anomalya, katiwalian na nangyari diyan po sa flood control project na yan. So sabi po ni Justice Carpio, kapag nagdesisyon ang Supreme Court, pwedeng kasuhan, maharap sa technical malversation. Paano ho yan? Nako, nagdesisyon na po ang Supreme Court na kung saan ay pinababalik po sa PhilHealth yung 60 billion pesos na kinuha nitong si Recto. Mamaya, didiscuss natin yan. Pero dito ho muna tayo. Maganda ho itong binabanggit ni retired Justice Carpio na pwede ho ito kasi pasok daw ho sa technical malversation ito hong si Recto. At halimbawa, yung dalawang transaksyon, pati dito po sa 107 billion sa napondo po ng PDIC o plunder ho yan, mga kababayan. Ito, panoorin ho natin ito hong pahayag ni Justice Carpio at mamaya ay ipararinig ko rin ho, ipapanood ko sa inyo yung naging desisyon naman ng Supreme Court na kung saan inanunsyo ni Attorney Camille Ting, ang spokesperson ng Supreme Court. Pero ito, panoorin ho muna natin ito hong pahayag ni Justice Antonio Carpio. This is technical malversation because the law says this should be used only for operations of PhilHealth. You used it for flood control. Is it important, though, that before even a technical malversation complaint be filed against Secretary Recto, that the Supreme Court finishes its decision? Yes. Yeah. We have to wait for the Supreme Court decision because that is one of the issues. Yeah. Kasi the issue is, pwede bang mag-transfer ang there, no? Yeah. So, if the Supreme Court will say, no, you cannot transfer, then it becomes technical malversation. Anything else? Anything apart from technical malversation that he could be liable? Well, if it's more than 50 million, it becomes plunder. But this is 160 billion, you said, or 167 billion. Yeah. So also plunder. So it will be plunder because this is a series, because there were 2 transfers and there were also transfers from several tranches from PDIC. Just going back to that, the transfers from PhilHealth, it was supposed to be originally 89.9. That was earmarked. The first transfer was at there were 2 transfers rather.
of 60 billion, that totaled 60 billion. 30. Oo, tapos naiwan po yung 29.9 that was blocked by the Supreme Court. Yeah, we were able to get a TRO for that. On that. So what is the update there, Justice, on the case before the Supreme Court? The TRO is still there, so the total that was transferred was only 60 billion, and the President announced September 20. He said that we are returning the 60 billion from savings of DPWH. That was September 20. 10 days later, September 30, Secretary Recto then said the reimbursement will come from the 2026 General Appropriations Act. Wait a minute, but that's our money. Yeah. That forms part of our... Yes. So I'm complaining. I said, if it will come from the GAA of 2026, that's taxpayers' money. So here is 60 billion. It was taken and flood control scammers took the money, ran away with the money. We are required to reimburse that. Yeah. Why? Let's pay again next year, 60 billion. Yeah. Why will we reimburse it? We let the flood scammers restitute the government for that. They should do the reimbursement. 60 billion. Yes. So far, Justice, only 110 million has been returned given back. So far. Yeah, by Henry Alcantara. Yes. He's still saying 190 million more. And of course, there are cars that were already, they tried to sell, the cars of the Discayas and maybe Bryce Hernandez, but 60 billion is at least what needs to be returned. To PhilHealth, sir. PhilHealth only. Meron pa yung PDIC. Yes, PDIC will need to get back their 107 billion. So it's very important that whatever decision the Supreme Court ends up making basically really forms part of the land, so that now we understand, sir, if you can actually, well, if the Secretary of Finance can insert, no, wag na lang po insert, napaka-bad nung connotation, have a ruling there that in this GAA, any excess funds from GOCCs must be remitted to the National Treasury. What I have done was to ask Congresswoman Laila De Lima and also Congressman Shell Jokno to sponsor a law. So, ibig sabihin mga kareaksyon, yung 60 billion hindi nila pwedeng kunin sa ating kaban ng bayan. Kailangan yung 60 billion. Kung saan nila dinala yung 60 billion, yun ang kunin nila at ibalik nila yung eksaktong 60 billion na kinuha sa PhilHealth. Ngayon ang usap-usapan, baka kukuha sila yung 60 billion sa kaban ng bayan. Ano po yun? Mali yun, wrong pa. A bill that any restitution from the flood control scammers should go to reimburse PhilHealth and PDIC. It's just like the ill-gotten wealth of the Marcoses. There is a law saying that the certain amount will go to fund the Comprehensive Agrarian Reform Program. So we can do that. Was it just a recent conversation with them? Or are they planning to file the bill? Well, just recent. I bumped into them a few days ago. Okay. And we'll see if that actually, if they do that, most likely it may seem like a correct move or the right move. Because I mean, it doesn't make sense. Why will we reimburse money that was stolen by somebody else, by the flood control scammers? They should be the ones to reimburse. Why us? Why the taxpayers again? Yun po, napanood nyo yung paliwanag ni Justice Carpio na kung saan ito ho ay pasok ho sa technical malversation. Ito pong si Secretary Recto. Kasi hindi po niya sinunod yung itinatadhana ng batas. Kasi sa General Appropriations Act, batas ho yan At na kung saan ay kaya nga marami hong kumikwestiyon rito, diba, sa new provision dyan sa 2024 General Appropriations Act, na kung saan yung mga excess funds mula po sa government-owned and controlled corporations ay i-transfer sa Bureau of Treasury. Pero hindi po ito excess Savings hindi po ito Sabi po ni Justice Carpio, pwede ho yan at hindi naman pwedeng
ang Secretary ng Finance ang dapat na maglipat. Pwede ang Presidente mismo at dapat yung savings lang, yung excess. Pero dito lumilitaw ako, hindi po excess to, hindi savings eh. Yung 60 billion, yan po ay reserve fund. Reserve ng PhilHealth. So, naku, malaki akong pagkakamali ho dito na ginawa po. At sabi nga po ay ito po ay unconstitutional yung binabanggit ho ni Justice Carpio sa ginawa ni Secretary Recto. At ngayon, mga kababayan, ay nagkaroon na po ng desisyon ang Korte Suprema. Eto na. Pwede ng kasuhan. Sana makulong ka, Recto. Dapat ikaw ay talagang mabigyan ka ng leksyon at syempre, talagang papanagutin ho ito sa mga ganyan para hindi na po maulit sa mga susunod po ng mga administrasyon o mga opisyal ng pamahalaan ay hindi na po sila makikialam. Nako, malutong po yun. Sana makulong ka, Recto. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Sana makulong ka, Recto. Isa pa, mayroong hindi nagsabi. Lahat tayo dapat magsabi. 1, 2, 3. Sana makulong ka, Recto. In the count of 3. 3, 2, 1. Sana makulong ka, Recto. Sa pondo ng bayan, tulad doon ito sa PhilHealth. Kasi ang liwanag ko Tapos ay talagang napakatindi na mga nangyari. Yung sa syntax law na dapat ay napupunta ho yan sa mga proyektong pangkalusugan. Wala po Talagang kinuha po nila. Sabi sabi po ni dating Justice, meron pong dalawang nilabag na batas sa saligang batas. Itong fund diversion at yung appropriations ay cannot be transferred. Hindi rin pwede ilipat except maliban kung ito pa ay savings at ang presidente lang pa pwede na maglipat. Pati ito mga special funds na ito mula po sa mga buwis yung sin tax revenues dapat gamitin po sa talagang intended purpose kung saan. Kasi maliwanag ko sa Universal Healthcare Law, yung sa sin tax lahat ng mga, di ba, binubuwisan yung mga umiinom ng alak, alcohol, sigarilyo, yung mga matatamis na yung mga beverages, inumin. So, lahat yan dapat doon pupunta. Kaso ang ginawa ho i-deny-bird po nitong si Recto. Yan po mga kababayan. So, eto lumilitaw na parang, talagang minaniobra ho ito ni Recto. Sana makulong. At base po sa batas, ito sa ilalim po ng Article 220, yung Revised Penal Code, ito hong technical malversation ay nagaganap kapag may isang public official tulad po nitong si Recto na inilipat o ginamit sa ibang proyekto ang pondo na may nakalang specific purpose. Kasi yung pera na yan, halimbawa sa syntax, talagang para sa mga sa kalusugan yan. Inilipat po pang flood control, mga kababayan. So ito po ay may parusa na 2 taon at 4 na buwan hanggang 6 na taon na kulong at disqualification sa anumang public office. So kahit na yung wala usang sabihin na kulimbat yung pagka-transfer lang ho yan, technical malversation na po yan. Na sana ay papanagutin dyan. Ito pong si Secretary Recto na kababayan. So para naman mabigyan ho ng leksyon at para sa mga susunod pa, yung iba pang opisyal, wag na pong ulitin, di po ba? Yung mga ganyan na mga pagmamaniobra. At matindi ho rito, sa flood control, kaya nga merong may panukalang batas na sana, na yung mga bababawi po na pera dito po sa flood control, maibalik ho at maibigay ho sa PhilHealth. Di po ba kasi parang inaagaw ho nila yan na pera po ng PhilHealth tapunta po sa flood control project. Di po ba? So yun ho. Samantala, dito inanunsyo po ni Attorney Camille Ting, ang spokesperson ng Supreme Court, na 15-0. At unanimous po. Ibig sabihin, wala pong tumutol ni isa man dito po sa kautusan ng Korte Suprema
na ibalik po ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. At yan po, panoorin ho natin, ito po si Atty. Camille Ting, ang spokesperson ng Supreme Court. The voting. Okay, so the voting in the... Bago po lahat, 15-0 po ito Pero ma'am, crush kita May, sorry. Akala, hindi, napakaganda kasi ni ma'am no? Kamukha siya niya, no? Yung artista. Sino ba yung artista na yun? Yung anak ni Robin Padilla, kamukha niya Diba, si Padilla, siyempre, anak ni Robin yun Senator Robin, Senator Pinoy, idol. The Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. But in declaring void Special Provision 1D and DOF Circular Number 003-2024, the Court voted by a majority. Yan po ang pahayag ni spokesperson, Atty. Camille Ting, at na kung saan ay unanimous at sa lalong madaling panahon ay dapat na ipatupad ito hong kautusang ito ng Supreme Court, immediately executory. Ayan ibig sabihin. Samantala ay may binabagit naman ito pong si nangangatwiran pa ho itong si Secretary Recto na ang sabi niya ay yung yung PhilHealth ay hindi naman daw na kompromiso yung pagbibigay po ng serbisyo kahit na transfer yung 60 billion pesos na excess. At sinasabi niya ng state health insurer ay talagang napalawak pa raw po yung mga benepisyo, yung mga benefit packages. At kabilang ho rito yung zero balance billing policy ng gobyerno para po sa mga Pilipino. So yun po ang kanya, no? Ang sabi niya, parang lumilita ho, binabagit ni Secretary Recto na hindi, wala namang nag-i-epekto yan dito sa paglilipat. Sige, sabi mo, sige, tanggapin natin na walang epekto, pero bawal na ilipat Bawal technical malversation kasi kung saan nakalaan yung budget na yan, dun lang, huwag mong galawin. Pinagalaw mo Niligay mo sa flood control project. Hindi maalis yung pagkaisipan na ho dyan na baka kumita ako dyan. Baka naman kumita, dapat siguro imbestigahan po itong si Secretary Recto. Kung kumita ho siya rito sa flood control project. Kasi yan po magiging perception ng marami mga kabayan dahil siya po nagpondo. So, bagamat sabi po ni Secretary Recto, kanila raw pong susundin ang desisyon ng Korte Suprema. Talagang dapat naman nasundin, di po ba? At pero ako bilang isang taxpayer, ako dapat maparusahan, makasuhan at makulong ito pong si Secretary Recto para magsilbing leksyon sa lahat, di po ba? Kayo sa ating mga suki dito po sa ating channel, yung ating mga viewers, ano po masasabi niyo rito? Dapat ho bang managot itong si Recto o kalimutan na dahil na isosoli na lang ang pera? Ako gusto ko makulong ho ito. Dapat makulong itong si Recto dahil dito sa kanyang ginawa na ito, 60 billion pesos, bagamat kanyang aliboy ho ngayon. Ako, hindi naman daw naapektuhan yung serbisyo ng PhilHealth. Ako, ang dami po nagrereklamo di po ba? At talagang napakahirap po ngayon ng magkasakit. Talagang makulong! Kasi yung ganyan, yung mga health insurance natin ay biro mo, inilipat ho basta-basta ng mga opisyal ng gobyerno. Okay, sige, mag-comment na po kayo sa ating mga... Makulong! Makulong! Makulong si Recto! 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 Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos. Walastik ka, Bongbong Marcos! Gusto mong makipag-ayos? Gusto na raw po makipag-ayos ni Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte. Payag po ba kayo? Another Budol 2.0 na yan. Siguro si Bongbong Marcos hindi na niya masyadong naiintindihan ang kanyang mga sinasabi, Pagkatapos mong binira, patalikod, patagilid, paharap, pataas, pababa.
Si VP Sara, dinala mo yung tatay niya doon sa dahig habang ang tatay mo ipinalibing niya na may dangal. Binalik niya ang dangal ng taong bayan sa pamilya mo, ang Pangulo Duterte. Tapos ngayon, ang gagawin mo, makikipagbati ka lang, gano'n? Parang bata lang, nag-away kayo sa piko o nag-away kayo sa tumbang preso. Tapos, pagkatapos yun, magbabati na kayo, gano'n? Gago ka ba? Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin yan sa Monday. Meron lang akong mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako? Alright, tuloy mo ang reaction video natin. Bongbong! Malapit na kasing mag 1 year yung impeachment. Gusto na nilang i-impeach si VP Sara na naman. Ano ba yan? Pakinggan po natin sila mga reaksyon. Bakit? May pera pa bang ipamimigay sa mga congressman? Wala. Malapit na kasing mag 1 year yung impeachment complaint. Wala na nangyari talaga. Oo nga eh. At para pag-usapan po natin yan, ay kasama po natin ang chairperson ng grupong Bagong Alyansa Makabayan, si Sir Teddy Casino. Good morning po, sir. Morning. Ayun. Good morning, Christian at Dennis. Good morning, Sir Teddy. Opo, by February, yes, Sir Teddy, ay magtatapos na yung 1-year ban doon sa impeachment complaint na i-final kay Vice President Sara. And nabalitaan po namin na may plano po kayo mag-file ng panibagong impeachment complaint. Paano po natin pinaghahandaan ito, sir? Unang-una, depende yan kung ang Korte Suprema ba ay maglalabas ng desisyon doon sa pending appeal. Doon sa kanilang desisyon na sinabi nilang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. So, kung lumabas ang desisyon na positibo, ibig sabihin, reverse niya yung kanyang desisyon, di ang next step dyan, yung trial sa Senado, yung forthwith na trial. Ngayon, ang problema, pag walang decision, well, of course, pag nag-decision siyang minentain niya, na-hold niya yung kanyang decision, obligado mag-file tayo ng panibagong impeachment complaint by February 6. Ano? Ngayon, ang question ngayon, kung wala pa rin decision by February 6, pwede ba tayo mag-file? Kasi nga, naka-pending pa yung question sa Korte Suprema. Yan po ang isang kailangan pagdesisyonan. At pinag-uusapan ngayon, yung ganyang senaryo. Kahit nakasabihing 1 taon na pero dahil nga may pending pa sa Supreme Court, baka tumatakbo pa rin yung oras nun. Ayun na nga. So parang ang isang school of thought dyan,
kahit wala pang desisyon ng Korte Suprema, mag-file na rin tayo, panigurado. Opo. Kasi, kumbaga, objectively, lumipas na yung isang taon. Pero ano po, same pa rin po ang ipa-file. Yun pa rin po mga grounds na inyong ihahain. Palagay ko, kasi, bitin nga yung nangyari nung nakaraan in fact, na-impeach siya sa mababang kapulungan, pero hindi nagtuloy sa trial. Ang tanong po dito, Teddy, tingin namin, ganun pa rin yung mainly ganun pa rin ang magiging halos same pa rin. Pero ang tanong nga dito, Sir Teddy, ay may suporta pa ba yan sa mga ibang kongresista? Makakakuha ba ng suporta? May impeach ba yan ng House? Palagay ko, alam mo yung impeachment last year, more than 200 ang pumirma dyan More than the required 1/3. Ang requirement lang naman sa mababang kapulungan yung 1/3 Pero tingin ko kayang abutin yan. Ang problema, may mga requirements, may mga dagdag na mga requirements na nilagay ang Korte Suprema na nagpapahirap sa proseso ng impeachment. Again, question uli yan. Nating sundin yan considering na under appeal pa yung kanyang desisyon. Pero yan yung isang komplikado dyan, yung mga dagdag na requirement. In the event nga po, sakali po Sir Teddy na may ilabas na desisyon ang Supreme Court bago ang anniversary sa February 6, kumbaga oras na lang ang kalaban natin dyan kasi ang pinangangambahan po ng iba, hindi po ba? Paano kung may mga biglang mag-file? May mga unahan na yung mga ipinapain nila. Na wala lamang laman yung, yung ipa-file nila para lang masabing merong mag-file kahit mahina. Yun nga ang problema kasi ito yung isang binukas na problema ng desisyon ng Korte Suprema, posibleng maging unahan. Kasi in essence, ang sabi ng Korte Suprema, ang effect niyan, yung desisyon ng plenaryo na hindi aksyonan yung naunang 3 complaint is already acting on the complaint at nagsimula na yung 1-year ban. Whereas before, yung 1-year ban magsisimula lang kapag ni-refer ng plenaryo yung impeachment complaint sa Committee on Justice. Ngayon, dito, ang sabi ng Korte Suprema, dahil hindi nyo ni-refer, yun na yung action ninyo and therefore, na-initiate nyo na. So medyo yun, nagbubukas ng interpretasyon na unahan lang yan. Kaya nga Pero kayo, sa grupo nyo, naka-ready na talaga yung ipa-file nyo? Basically, it will be the same complaint. Kung may madadagdag man dyan siguro, ilang detalye na lang, pero ang grounds kasi namin, particular yung second complaint, nakafocus kami doon sa confidential and intelligence funds. Kasi well-documented talaga doon, mismong ang Kamara ang nakakuha ng mga ebidensya, resulta ito ng ilang hearing doon sa Committee on Good Government. Kaya palagay namin, yun ang pinakamatibay. Pero may ibang mga grounds din na tingin ko matibay. Halimbawa, yung pagkuha ng isa. Tama na kasi nyo, tama na. Hindi, nakinig lang po mga karelasyon kung merong saysay sinasabi ni Teddy kasi nyo. Tama na, stop, wala na pong impeachment si Sara Duterte. Paano mo pa i-impeach si Sara Duterte? Babaliktad na lahat ng mga kongresista niya. Humanda kayo. How are you today, ma'am? I'm okay. How's our visit today with the former president? Yes, okay lang naman yung bisita. It was a good day today. Alam niyo po, naririnig ko lang po ang boses ni VP Sara Duterte. Parang umuunlad na yung Pilipinas Paano pa kaya kung siya po ang uupong presidente dyan sa may Malacanang? Palagay ko mga kareaksyon isang baswit lang niya. Stop ang korupsyon! Stop lahat yan! Stop ang droga! Stop lahat yan! Stop yung mga bangag! Ikulong lahat ng mga bangag! Ikulong yan! And we talked about the unconstitutionality of the transfer of the PhilHealth funds, 60 billion of it, and it was decided that it should be returned. That's correct. Yes, to PhilHealth. And then
we talked about the inauguration of or the inauguration on Sabato, opening of the Davao Bucana Bridge. VP, what's the reaction of the former president and you yourself with respect to the unanimous decision of the Supreme Court 15-0 asking the government to return the funds to the PhilHealth Fund? Well, the Supreme Court is the final arbiter of legal cases in our country, and if they say that it is unconstitutional, then it is, and then it should be returned. Rightly so, because dapat ang pera ng PhilHealth ay binabalik or nire-reinvest balik sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about the Bucana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bucana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bucana Bridge is kaparte ng buong coastal road. Siguro napanood nyo ito mga kareaksyon, pero it's a music in my ears. Sabi nga, Bongbong Marcos, makinig ka dito, huwag ka mga agaw ng tulay ng may tulay. Ng Davao City. So hindi siya yung coastal road, hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bucana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din, dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin na lang. Bilang Davaoenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday, on a different matter, today the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Was the submission done already or? Wala akong, hindi ko alam kung nasubmit na ba yung medical records. Ang siguro, tamang tao na sumagot kung ano yung nangyayari sa kaso ay si Attorney Nicholas Kaufman. VP, is there something that the former president wishes to relay or perhaps
you want to relate to the Filipino people now na malapit na po ang Pasko? Oh, well, malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pero kailangan natin maging matatag. As Filipinos, we are known to be resilient. Kaya kailangan natin itawid itong Pasko na ito na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung ano man yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP. May question bang iba? Pwede, may mga bali-balita po kasi na yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OVP na CCTV. Wala pong findings na ganon ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. In fact, meron silang binigay na unqualified opinion doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi sila talaga yung ako lang yung muka ng opisina, pero lahat ng paperworks, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila dahil nakuha nila yung unqualified opinion. And by the way, congratulations kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Trust rating. Yes, opo. Nagpapasalamat din ako niyan sa ating mga kababayan, no, na nakikita nila yung trabaho ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President at malaki ang kanilang tiwala sa kakayahan namin at yes, so nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin at kahit man bumaba or tumaas yan, pabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue to faithfully serve the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction, ma'am, kasi sabi po ni BBM is willing daw po siya makipagdialogo sa inyo para daw po sa ikaw-unlad ng Pilipinas. Mura to. Okay. May iba ba bang question, guys? Sige, go ahead. Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya yung tinabunan Prof. Barry? Well, wala akong wala pa sa akin yung mga dokumento, ma'am, no? Hindi ko pa na-review yung mga dokumento. So, hindi muna ako mag-comment sa ganyan. Pero ang pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yun. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya sa mga documents, yung mga insertions ng project.